Okay, good afternoon pong muli sa ating lahat sa inaabot po ng programang ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos through School of Church Bell, their live stream. At ngayon po ay papatapos na tayo. This is the last day of year 2022 na napakahalaga pong araw sa atin sapagkat ito po ang napakahalagang sandali na tayo po ay lilipat na sa panibagong taon at umaasa po tayo na tayo po ay tagumpay na harapin ang 2023. Sa pagpapatuloy po natin ay muli po nating tutunghayan ang paksang ito na dwelling in His presence, na ang pinakang topic, enjoying His abiding presence. Napakahalaga po yung na-enjoy natin yung abiding presence ng Panginoon. Katulad po ng sinabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa lupang ipinangako mo sa amin, wag nyo na lang kaming alisin dito sa lupang ito. Pagkat alam naman po natin kung ano ang haharapin nila sa lupang pangako. Ang lupang pangako ay dapat nilang mapossess. And while they are entering and they will stay in that land of promise, there's a battle, there's a fight that needs to be ma-overcome nila. Yung laban, mga kalaban doon sa promised land. Otherwise, magsasuffer po sila ng defeat. At makita po natin, ang unang pinasok nila ay ang Jericho. At sa sobrang tiwala nila, dumating po yung araw na nagpadala si Joshua ng 12,000 against, ay actually makaunti lang, 3,000 against 12,000. Umaasa sila na kasama pa rin nila ang Diyos. But alam naman po natin ang consequence kung bakit natalo sila sa AI, maliit na bansa at pinagtawanan sila, nilupig sila at merong casualty. Kung doon sa Jericho ay wala silang panalo, dito po sa AI meron mga casualty. Ito po ay bunga ng kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya totoo, hindi po madali. Madali yes, meron inheritance. But we need to understand, we need to follow the instruction, we need to obey the command of God para ma-secure natin ang favor ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito o sa hapon pong ito, itutuloy po natin ang pangalawang paksa o kaya part ng pag-aaral na to, dwelling in His presence. Okay. Sabi po ng Panginoong Yesus, sabi niya, as my Father loved me, I also have loved you, abide in my love. No? Abide in my love. Yung love ng Panginoon is His presence. No? Yung love ng Panginoon ay sapat na para ma-secure natin. Pero ang instruction, abide in my love. No? Paano natin masusure na tayo nag-abide na o kaya ang presensya ng Panginoon ay nanatili sa atin? If we fully obey, sabi ng Panginoon, if you really love me, keep my commandments. So dito po sa pag-aaral na to, ito po ang ating tatalakayin. Dito po meron 3 questions. Whom you love the most? Sino ba ang ating pinakamamahal? There are 3 thing na pwede pong kumukuha ng ating pagmamahal. Una, yung ating sarili. Pangalawa, ang ministry. Ang pangatlo po dito ay ang presensya ng Diyos. Sa 3 ito, alin ba dito ang kumukuha ng malaking porsyento ng ating pagmamahal? Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2, verse 4, sabi ng Panginoon, I have something against you. You have left your first love. So sabi ng Panginoon, remain in my love. Abide in my love.
So ito po ang ating tatalakayin. Okay, ano po ba yung characteristics kung ang tao ay mahal ang kanyang sarili? Yung self. Dito po makikita natin yung self ay selfish, no? Living a life without the knowledge of God. No? Ito po yung klase ng buhay ng namumuhay ng walang kaalaman patungkol sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. At sabi nga po ng salita ng Psalms, the fool said in his heart, there is no God. Hindi nila kinikilala ang Diyos. So napakahalaga po na tayo po ay lalo na ngayon, lilipat tayo sa panibagong taon. Siguraduhin natin, kasama natin ang Diyos. Otherwise, magpapatuloy ang 2023 at 23 siyang taon ng misery ang darating sa ating mga buhay. Living a life without the knowledge of God. Ano pa po dito? Centered on personal, on I, it's boasting. Nakacentered sa sarili. At andun, yung sabi na, I did it my way. No? Ginagawa ko ito, ginagawa ko ito dahil sa aking sarili. Mga kapatid, malam naman po natin, sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Tandaan po natin, oo, pwede magtagumpay ka sa larangan ng panandalian lamang. Pero tandaan mo po, ang tagumpay na gusto ng Diyos ay tagumpay na hindi lamang dito sa mundo, kundi tagumpay na magdadala sa iyo sa walang hanggan. Isang tagumpay na bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Okay, centered on personal. No? Yun to po yung mga selfish na tao. No? Sabi nga, na ginagawa niya ito. No? Lagi nilang iginigit ang kanilang sarili. Number 2, sabi diyan, ministry. People pleaser. No? Meron pong mga tao, sabi ko nga, whom you love the most? Ministry ba? Kung ministry, pwedeng katulad tayo ng mga Pariseo. No? They love the praise of men more than the praise of God. No? They love the people, applause ng tao. Hindi ang approval ng ating Panginoon. So dito po makikita natin, ano po ba ang mga taong ang pagmamahal ay nasa ministry? People pleaser. No? Gusto nila matuwa ang tao sa kanila. Kaya hindi sila nagre-review, hindi sila after sila sa numbers, after sila sa accomplishment, mga performance, activities, no? Gusto nila ma-please yung tao, no? Gusto nila lahat ng kailangan ng tao ibigay nila to the point na sila po ay sila ay naging tolerance, meron ng tolerance o kaya kinokonsente na kahit mali sapagkat gusto nila ma-please ang tao. Okay, ano po ang makikita natin doon sa mga taong people pleaser? Teaching the doctrine of men. Na? Tinuturo ang mga turo ng tao. Teaching the doctrine of men. Ang example po nito yung mga Pharisee. Okay. At kailan lamang po ay tinuro sa atin ng ating mentor na building his empire, not the kingdom of God. No? Building his empire, not the kingdom of God. Example po nito ay si Nimrod. Okay. At letter C na characteristic ng mga taong mahalang ministry more than lovers of God. Example po nito yung disguising character. No? Nagdi-display ng disguising character. Ang katulad po nila ay mga wolves and sheep clothing, blind leaders, deceitful workers, enemy of the gospel, declare merchandise the gospel, lover of pleasures or money, antichrist, disobedient to parents, traitor, having a form of godliness. Mga kapatid, ito po yung mga taong love the ministry to the point na sila po ay makasira na ng buhay ng iba. No? Dahil mahal nila ang ministry, gagawin nilang lahat, makuha lamang ang karangalan at makuha lamang ang applause ng tao.
No? Sapagkat sa kanila ang tagumpay ng ministry ay mahalaga kahit mapagsamantalahan ang iba. Mga kapatid, ito po ang mga tao, sabi nga, characteristic of the whom you love the most. Yung ministry, ang iba, handang mamatay dahil sa ministry. Hindi po masama. Pero sabi ko nga, minsan ay share ko na po sa atin. Sabi ng aking biyanan, aanuhin ko ang hikaw na ginto kung nasisira nito ang aking tainga. Mga kapatid, anuhin natin ang ministry. Kung ang ministry naman na ito ay dadalhin tayo sa kapahamakan. Sapagkat malinaw po, sinasabi ng Matthew 7:21, darating ang araw. Sa araw na yon, sinabi ng Panginoon. Sa araw na yon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. No? Ginawa namin ito, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo, nangaral kami, gumawa kami ng mga himala. Subalit ano sabi ng Panginoon? Depart from me, all you workers of iniquity. Meron pong mga tao nasa ministry, pero hindi naman namumuhay ng matuwid. Hindi sila after sa presensya ng Panginoon. Ang mahalaga sa kanila, meron silang ministry. For them, ministry is the fruit that they are acceptable to God. But God knows who really, according to the word of God, God knows them that are His. Kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Mga kapatid, paano natin mapapatunayan na tayo'y nagmamahal sa Diyos? Praise the Lord. Sabi nga ng Panginoon, remain in my love. So dito po tayo sa pangatlo, dito po sa whom you love the most. Mahal ba natin ang presensya ng Panginoon? Katulad ni David. Sabi ni David, one thing of I desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the presence of the Lord all the days of my life, and I will dwell in His temple, to behold the beauty of the Lord. Mga kapatid, yung mga taong mahal ang presensya ng Panginoon, ano po ang kanyang prayers? Let your kingdom come, let your will be done. That's the prayer of those people, of the ministers who are passionate for the presence of God. Ang kanyang panalangin, Lord, mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Maging ang kanyang lifestyle, shine like a stars. No? Ang kanyang mga taong passionate sa presensya ng Panginoon, nagliliwanag, katulad ni Pedro. Makita po natin si Pedro. Ang kanyang buhay, hallelujah, pati yung kanyang anino, ay nagbigay ng kagalingan sa mga tao na nakahandusay doon sa tabi ng kalsada. Ang bawat tamaan ng kanyang anino ay gumagaling. Mga kapatid, ito po ang dapat nating pagsikapan. Wherever we go, in every situations, na tayo po ay nabubuhay. Sa bawat panahon na tayo ay binibigyan ng Diyos ng buhay. Passionate tayo sa presensya ng Panginoon upang ang buhay natin, hallelujah, ay magsumikat o kaya magliwanag katulad ng tala sa umaga. Actually po, yun po ang prayer, ang desire ng Panginoon, di ba? Mandated sa atin ng Panginoon, let your light to shine before men, that they may see your good works. Mga kapatid, and us, sabi nga ni Paul, in me dwelleth no good things, but thanks be to God. Meron mabuting bagay. At ang mabuting bagay na yon, dahil passionate tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So napakahalaga po na tayo po ay pinapahalagahan natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Okay, His lifestyle shine like a star. His food, ano ba yung food natin? Our food is to do the works of Him who sent us. Yan po yung mga taong passionate sa presensya ng Panginoon. Ang kanyang pagkain ay ang tuparin, ang ipinaggagawa sa Kanya ng nagsugo sa Kanya. Mga kapatid, hindi organisasyon ang nagsugo sa atin. Hindi ECB ang nagsugo sa atin. Hindi ang ating alyansa ang nagsugo sa atin, kundi ang Panginoon ang nagsugo sa atin. Sinabi ni Jesus, as the Father sent me, so send I you. Hallelujah. So our food must be to fulfill the mandate, the command of our Lord Jesus Christ. His ministry fulfilled the Great Commission. No? Yung ministry po natin ay tinutupad natin
ang dakilang misyon na inuutos sa atin ng Panginoon. Go ye into all the world, preach the gospel. Actually, ang Ephesians chapter 4, verse 11 and 12 ay nagbigay po sa atin ng kanya-kanyang assignment, ng kanya-kanyang platform na doon tayo gagamitin ng Panginoon. Are you an apostle? Are you a prophet? Are you an evangelist? Are you a pastor or teacher? Ito pong fivefold ministries na to, dito tayo nilagay ng Panginoon. Be passionate for the presence of God. And I do believe, kung ikaw ay teacher, I believe, magiging matagumpay kang teacher. Kung ikaw ay passionate sa presensya ng Panginoon at ikaw ay pastor, magtatagumpay ka bilang isang pastor. Kung ikaw ay isang ebangelista, magiging matagumpay ka bilang isang ebangelista at ikaw ay pastor o isang apostol, hindi ka magiging bulaang apostol, hindi ka magiging bulaang propeta, hindi ka magiging bulaang guro at bulaang pastor kung tayo po ay passionate sa presensya ng Panginoon. Ano ba yung ministry natin? His ministry is to fulfill the Great Commission. His belief. No? Ano ba yung belief ng taong after sa presensya ng Panginoon? Chosen for God's glory. Hallelujah. Tayo po ay pinili para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ano pa? Trusty tayo ng God's property. Wala tayong sarili. Mga kapatid, mga pastor, wala tayong sariling ministry. Wala tayong sariling congregation. Wala tayong sariling membro. Tayo'y katiwala lamang ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, i-treat natin, no? Itrato natin na tayo po'y mga katiwala lamang. Tandaan po natin, isa sa tanda ng tao ito po ay passionate for the presence of God. Hallelujah. He considered himself as a trustee of God's property. Okay, letter C, accountable before God. Tayo po'y magsusulit sa Diyos. Kaya dahil magsusulit sa Diyos, nagbibihib tayo ng maayos. Itinatrato natin ang ministry with dignity. No? Hindi natin pinaglalaruan ng ministry. Hindi natin sinasayang ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. We are accountable to God. We are God-fearing followers. Sumusunod tayong may takot sa Diyos. Hindi natin pinaglalaroan ang mga taong ipinagkatiwala sa atin. Hallelujah. Hindi natin pinagsasamantalahan ang kanilang kamusmusan. Ang mga taong passionate sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Tayo'y may takot sa Diyos. Okay, ano pa yung isa pa doon? Practices. Ano po yung mga practices ng mga taong passionate sa presensya ng Panginoon? Practice and teaches the whole counsel of God. Okay, alam naman po natin, ang salita ng Diyos ay meron 4 na function: teaching, correcting, rebuking, and training. Mga kapatid, kung tayo po ay people pleaser, hindi natin sasawayin yung mga gumagawa ng masama. Bakit? Gusto natin ng number. Gusto natin na sila ay manatili kahit sila po ay mga tinatawag po nating high maintenance. Yes, we love them, but we will not tolerate these people, lalo na kung sila po ay hindi nagbe-behave ng maayos. Re-rebukein natin, sasawayin natin kung kinakailangan. Ipapakita natin na hindi tayo accessories doon sa paggawa ng masama dahil tinotolerate po natin sila. Teaches ano ba yung practices ng mga taong passionate sa presensya ng Panginoon. Teaches the whole counsel of God. Faithful and disposal. Hallelujah. And disposal his ministry. That's what Paul, di ba? Yan po si Pablo. Faithful siya. Okay, we have no time to read mga verses dito, chapters and verses. Okay, pero titingnan po natin, ano ba yung karakter ng mga taong after sa presensya ng Panginoon? Faithful and disposal his ministry. Si Paul, kahit po walang nakatingin sa kanya, tapat niyang ginagawa ang ministry pinagkatiwala sa kanya. Okay, walk the talk. Ipinapamuhay niya ang kanyang sinasabi. Hindi siya mahusay mangaral. Hindi siya mahusay lang magturo. Ipinapakita niya
Kaya nga si Paul ay instruction na kay Timothy, follow my instruction, you know my lifestyle, imitate me as I imitate Christ. Okay, consider yourself as debtors. Ibinibilan natin na tayo may pananagutan. At dahil tayo may utang, hindi tayo papayag na di natin magawa ang ating misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay, dito po sa principle of impartation, napakahalaga po yung tinatawag po ng area of influence. Saan po natin gagamitin kung passionate tayo, no? Sa presensya ng Panginoon. Okay, lang bawat isa sa atin may na kinabibilangang grupo. Ang iba sa atin nasa alyansa. Ang iba sa atin may kanya-kanyang grupo lokal. Meron pong national, meron international group na kinabibilangan. Mga kapatid, ang prinsipyo ng impartation, saan ka man nilagay ng Panginoon, bloom you were planted. Kung saan ka nilagay ng Panginoong organisasyon. If you are passionate for God's presence, I do believe 100% siseryosohin mo. Hindi ka magiging liability ng mga organisasyon na kinabibilangan mo. Hindi ka magiging passionate, liability ng organisasyon mo, ng denomination mo. Kundi ka may magiging passionate at gagawin mo ang tama at maayos. Why? Meron tayong mga area of influence. Paano po yon? Club of friendship. Sa ating mga kaibigan, tayo ba'y totoong kaibigan o traitor? No? Baka tayo po ay hindi mabuting kaibigan. Tandaan po natin, sa area of influence, kung tayo'y passionate sa presensya ng Panginoon, hindi natin mahal ang ating sarili. Mga kapatid, ako po'y naniniwala sa club of influence. Sabi nga, mas mabuti ang halik. No? Sabi nga, ayaw ko nung halik ng traidor, kundi halik ng isang totoong kaibigan. No? Tandaan po natin, meron pong kaibigan, but there's a friend who is still closer than the brother. Kung tayo man po ay mga kaibigan doon sa club of friendship, sa household, sa ating sa loob ng ating sambahayan, dapat tayo po ay blessing para sa isa't isa. Kung sila man ang ating mga sa loob ng ating bahay ay hindi po nagiging blessing, tayo po ay maging blessing sa kanila. Why? We are passionate for the presence of God. I do believe 100% magiging tayong mahusay at matibay na lingkod ng Panginoon if we are passionate enough for the presence of God, for the very presence of God. Alliances. Example po dito ang UCB. Sabi nga ng ating mentor, wag nyo kung sabing connection kayo sa akin kung di kayo nagbibehave. Wag nyo kayong i-represent. Ano? Mga kapatid, tandaan po natin, ang ating mentor ay mapagtataguan po natin. Kaya nating pagsamantalahan ang kanyang mga materyales. Di ba? Pwede nating gamitin ang kanyang mga materyales. At dito po ay pwede nating pagkapirahan ang mga materyales ng ating mentors. Mga kapatid, hindi po masama. Sabi nga ni Pastor Wilbert, gamitin nyo yan. Pero hindi nyo yan maibibigay kung hindi mo na kayo nakinig sa akin. Matuto kayo sa akin. Ito pa ang malinaw na tinuturo sa atin ng ating mentor. At sana hindi lamang tayo nakikinig sa ating mentor. Sabi nga, passionate tayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi natin mapagtataguan. Ang ating mentor matataguan po natin. Pero ang Diyos hindi natin matataguan. Okay. At sa alliances, marami po tayong alliances. No? Ako po, marami akong nasasamaang alliances. Pero gusto ko po na maging blessing sa alliances na to. Hindi ako liabilities. If in case na meron man tayong mga hindi maayos, sabi nga, meron man mga hindi tayo pagkakasundo. Sabi nga, if you don't love his idea, love the person. Kung hindi mo man mamahal yung kanyang ideya, hindi mo matanggap yung kanyang ideya, tanggapin mo siya bilang tao. Totoo po, hindi magkakapare-pareho ang ating mga ideya sa buhay at ministry. Pero, kung tayo'y passionate sa presensya ng Panginoon, na katulad ng dinesire ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, Lord, sabi ni Moses sa Panginoon, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, huwag niyo kaming alisin sa lugar na to.
Sapagkat alam nila, hindi madali ang promised land. Meron labanan, meron paglalaban, meron battle doon sa promised land. Okay, sa denominations. Are you faithful in your denomination? O ikaw ba, tayo ba'y nagtuturo ng faithfulness, pero ang buhay naman natin characterized ng palundag-lundag at palipat-lipat? Mga kapatid, if you are passionate sa presensya ng Panginoon, walang rason na maglipat-lipat ka ng churches. Lilipat tayo sa panibagong taon, pero yung maglipat-lipat tayo ng churches, that's not good. Hindi po magandang ideya, hindi magandang mensahe sa mga followers po natin. Okay, denomination. Ano po ang rule ng ating character and choices? Hallelujah. Ano po ang papel ng ating mga pag-uugali at mga pagpipili if we are passionate in the presence of God? Okay, ang character is demonstrated in public but it is formed in secret, sabi nga ng mga matatalino. Ang karakter ay naipapakita sa labas, subalit ito po ay napuhulma sa sikretong dako. Mga kapatid, tandaan po natin, ang karakter natin ay malaki ang ginagampanan po natin nito sa ating buhay ngayon. Ako po, I'd rather be, anuhin ko ang ministry. Yes, thank God dahil pinagkatiwalaan ako ng ministry. But ang ministry, kung ito ay sisirain nito, ang aking buhay, tandaan po natin, iminahal tayo ng Panginoon, niligtas na tayo ng Panginoon kahit wala pa tayong ministry. Ang ministry ay extension lamang, expression ng ating pagmamahal sa Diyos. So wag nating hayaan ng ministry na sirain ang ating buhay. So, dapat po yung karakter natin. No? Unang-una yung passion natin sa Diyos. Yes, we love the ministry. We love ourselves. But more than that, we need to love the very presence of God. Because if we really love the very presence of God, magbe-behave tayo. Gagawin natin ang lahat ng pinapagawa sa atin ng Diyos ng buong sipag at katapatan at kausayan, sapagkat alam naman natin tayo po'y magsusulit sa Diyos. Okay, ano po ang passion? Ano ba yung rule ng character and choices? Sabi nga, dito po ay mga ilang ito, sabi dan, His and most desire for us, His people. Ano po yung desire ng Panginoon sa atin bilang kanyang bayan? No? Dapat manatili sa atin abiding presence of God. Manatili yung presensya ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin ang characteristic po ng open heaven, malaki po ito. No? Sa Old Testament, meron po silang clouds by day and fire by night. Si Moses, nung siya po ay umakyat sa Mount Sinai, pagbaba niya, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaluwalhatian. Alam ng mga tao nakapaligid sa kanya kung nasaan si Moses. Kung saan nandoon si Moses, kung nung si Moses ay naglalakbay at nagtuturo, nakikita ng mga tao yung glory. Kung siya ay nandoon sa loob ng tabernakulo, nakikita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat andon sa labas ng tabernakulo, andun yung pillar, yung nagsashine ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kahit andun si Moses sa loob, nakikita ng mga tao sa labas ang glory ng Panginoon. Okay, abiding presence of God. Sana bawat araw na dumaraan sa ating buhay, bawat araw na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon at tayo nabubuhay, yung presensya ng Panginoon ay taglay-taglay po natin. Okay, at sabi po dito, ano po yung His and most desire for us, His people? Sabi successful and productive. Ang desire po ng Panginoon, tayo maging matagumpay at mabunga para sa gawain ng Panginoon. Tandaan naman po natin, madali ang mag-ministry. Pero kung habang tumatagal ka, meron pong mga tao sabi na, ako niya, ang tagal ko sa ministry, pag 3 taon dapat maglipat na ako ng lugar. Sapagkat hanggang 3 taon lamang ako. Tandaan po natin, hindi lamang tayo pang 3 taon, hindi lamang kundi habang tayo nabubuhay. Yung success natin ay tuloy-tuloy. Hallelujah. At
tayo po ay produktibo. Ang bawat ipagkatiwala sa atin, katulad kay Joseph ng anak ni Jacob, ang bawat ipagkatiwala sa kanya, dalhin man siya sa bilangguan, dalhin siya sa anumang maging sa bahay ng kanyang mga kalaban, nagtatagumpay si Moses at naging produktibo si Joseph. Ganun po ang desire ng Panginoon sa atin. That's why we need to really passionate for the presence of God. We need daily encounter with God. Why? Alahanin po natin, without God, we can do nothing. Hallelujah! At kailangan maranasan po natin ang bukas na langit. Hallelujah! Open heaven experience. Hallelujah! Alam naman po natin, kung kasama-sama natin o bukas ang langit para sa atin. Ako po'y naniniwala na pagbukas ang langit sa atin, hindi mahirap ang ministry. Hallelujah, hindi stressful ang ministry, kundi mag-i-enjoy tayo sa ministry sapagkat kasama natin o kaya andon nakabukas ang langit sa atin. Madalas at itinuro ito sa atin ng ating mentor ang tungkol sa open heaven. Mga kapatid, na nandun, meron mga revelations, hindi tayo short ng mensahe, kundi punong-puno tayo ng kaalaman at karunungan na maida-download natin sa lahat ng mga taong pinagkatiwala sa atin. As we have therefore opportunity, sabi nga, let us do good unto all men. Kahit sa harap ng mga unbelievers, matagumpay pa rin tayo gagawa po natin ang ministry natin ng buong katapatan at kausayan. Meron tayong daily manna. Meron tayong tuloy-tuloy na pagkaing spiritual na sumasagana at lumalakas tayo. Alam naman po natin kung ang tao ay nakakalugod sa Panginoon, ang maitsabi at kilala ang Diyos at nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Hallelujah! Ang kagalakan ay hindi lamang every Sunday, kundi ang kagalakan ay mararanasan mo. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Na araw-araw, chapter 5, verse 11 and 12 ng Psalms. Hallelujah! Araw-araw ang kagalakan, araw-araw ang kalakasan. Meron pong daily manna. Ano pa? Meron pong miraculous provisions. Hallelujah! Na tayo matagumpay kahit po meron dumang pandemic. Meron breakthrough, financial breakthrough, ministerial breakthrough. Hallelujah! Ang heaven and our influence ay nararanasan ng mga tao. Hallelujah! Na nakikita nila. We have the ministry of angels and blessed life. Hallelujah! Meron tayong nararanasan natin ang pagtugon ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan at gagamitin kahit ibang hindi mananampalataya. Meron tayo, nandun nakikita sa atin ang buhay na tunay na pinagpala. Okay, characteristic of life living in the presence of God. Ano po ang characteristic ng isang buhay na punong-puno o kaya andon ang presensya ng Diyos? Ito po ay ipinakita sa atin sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Makita po natin, full of wisdom, matalino tayo. Sabi nga natin, na minsan na-share sa atin ng ating mentor, maging tayo disciple of the kingdom. Kung tayo po ay disciple of the kingdom, makakakuha tayo ng mga karunungan, maging doon sa luma at dito sa bago. Masagana tayo. Hindi tayo nasushort, hallelujah, ng mga kaalaman na gagamitin natin para maging epektibo tayo. Hallelujah, yan po ang pagkakakilala ng mga tao sa buhay ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng presensya ng Diyos. Live not according to the flesh, but according to the Spirit. Hallelujah! Yan po ang buhay ng mga taong pinapangunahan ng presensya ng Diyos. Sila po ay nabubuhay ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. Live a condemnation-free life. Hallelujah! Namumuhay tayo ng isang buhay na hindi tayo inuusig ng ating budhi. Hallelujah! Live a life a life o kaya a free life. Isang buhay na malaya at tayo po ay nakikipaglaban ng tunay na pakikipaglaban at laban ng pananampalataya. Hallelujah! Kahit tayo nag-iisa, nagiging tapat tayo. Katulad ni San Pablo.
Hallelujah! Yan po ang napakagandang halimbawa ng dakilang propeta ng Israel o ng mga Hudyo. Si Pablo, no, ng mga Hintel. Si Pablo, ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang buhay. Hallelujah! Na siya po ay tapat. Hallelujah! Hallelujah! Ang kanyang konsensya ay malinaw. Hallelujah! Malinaw po, napakalaga. 2 Corinthians chapter 2 verse 12, that is testimony of our conscience. Mga kapatid, mahirap kalabanin ng konsensya. Alam mo yan. Alam ko yan. Kung tayo po ay after passionate sa presence ng Panginoon, ako po'y naniniwala, kahit wala nakatingin sa atin, mga lalaki na may asawa, matataguan natin ang ating asawa, matataguan natin ang ating mga anak, matataguan natin ang kongregasyon natin, matataguan natin ang ating mga kapwa manggagawa, pero hindi natin matataguan ang Diyos. Hallelujah! Napakahalaga po na tayo po ay mamuhay ng may malinis na budhi. Be passionate enough for the presence of God. Hallelujah! Okay, ano pa? We need to fight we need to finish the race with winner mentality. No, meron tayong winning mentality, meron tayong kaisipan na tayo po ay dapat magtagumpay, manalo, sapagkat ang tagumpay natin ay tagumpay ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang ating pagbagsak ay kabiguan ng iba. So, wag tayong mag-iisip na tayo po ay titigil, tayo po ay magpapatuloy hanggang sa huli. Katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, ang makapagtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Hallelujah! Praise God! Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, example, sabi diyan, Jesus Christ, who for the joy that is set before Him, He endured the cross. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya. Hallelujah! Tiniis niya ang cross ng pagdurusa at kahirapan. Hallelujah! Hanggang mamatay doon sa cross. Hallelujah! Ano pa? Full of grace. Meron tayo, punong-puno tayo ng biyaya. We become a grace carrier o carrier of grace to others. Hallelujah! Hindi lamang tayo pang 10 tao ang nabibless sa atin, kundi everywhere we go, wherever, whatever time, whenever na tayo po'y kinakailangan na mag-ministry. Okay, yes, we cannot please everybody, but wala silang maisasadahilan kung tayo po ay nagtuturo at kahit meron man lumaban sa atin, kung tayo po ay grace carrier, nagsisilbi pa rin ng ating mga pangangaral ay patutuo ng dakilang katapatan at kabutihan ng Diyos. Hallelujah! We become a builder, master builder. Kung tayo po ay passionate sa presensya ng Panginoon, we become a master builder. Hindi tayo author ng distraction. Hindi tayo author ng pagkabahabahagi. Author tayo o kaya instrumento tayo upang ang mahina ay tumatag at ang mga matatag ay lalo pang tumatag. At hindi nadidivide ang church kung tayo po'y passionate sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ay karakteristik o kaya ang buhay na pinakita sa atin ng Panginoong Yesus. Tayo po'y gamot sa mga may sakit. Hallelujah! Sa mga taong walang pag-asa, nakikita nila sa atin ang buhay na pag-asa. Full of truth, we do not tolerate sin and lawlessness in the house. Tayo dahil punong-puno tayo ng katotohanan, hindi natin pinapabayaan o kinahinahayaan ang mga mali at ang walang katwiran ay manatili sa loob ng iglesia. If we are passionate for the presence of God, tandaan po natin, mahirap kalabanin ng Diyos. Mga kapatid, mananagot tayo. Malinaw na sinasabi po yan sa Ezekiel. Anak ng tao, kung sinabi ko sa matuwid na siya ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, subalit kung hindi mo siya pinagsabihan, siya ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, subalit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Mga kapatid, huwag nating isapalaran ang ating buhay dahil lamang kung nagkukonsente tayo sa mali. Hallelujah! We will not tolerate sin and lawlessness in the house of God and the church and our family. Mga kapatid, we do not compromise the truth. Hindi po natin ikinokompromiso ang katotohanan. We are not afraid
to tell the truth. Hindi tayo takot na magsabi ng totoo. Truth it hurts. Ang katotohanan ay nakakasakit. Subalit, ang mas maganda na tayo'y nagtuturo ng katotohanan. Hallelujah! Okay, makita po natin ang halimbawang ito ng mga early apostles. Hallelujah! Sa mga taong ito ay hindi takot mamatay. Hallelujah! Dahil sa kanilang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos at pagmamahal sa Diyos. Hindi nila tinanggihan katulad ng mga naunang mananampalataya. John Huss, kahit siya ay pinatay na siya po ay nakatali doon sa poste at ginatungan at siya ay sinunog na buhay. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi sila nag-recant kapagkat passionate sila sa presensya ng Diyos. Si Apostle Paul, the Apostle of the Gentiles, hallelujah, kahit dumaan at nakaharap sa kanya, meron sentensya sa kanya ng kamatayan. Pero sabi ni Paul, O Haring Agripa, hindi ako naging sumuway sa makalangit na pangitain. Hallelujah! Praise the Lord! At tayo po ay, sabi nga, possessors of wealth. Hallelujah! Ano ba ang possessors of wealth? Tayo po ay mahusay mag-manage ng ating pera, ng ating pananalapi. Hindi tayo nag-hoard ng mabuting bagay sapagkat sinabi alam naman po natin ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ang tumutulong sa dukha ay nagpapautang sa Diyos. Tumulong tayo as we have therefore opportunity. Let us do good unto all men and to all who are household of faith. Hallelujah! Ano ba yung two kinds of wealth? Temporal wealth. Ito po yung sinasabi, tayo po ay katiwala lamang ng mga material na bagay. Hindi natin madadala yan, mga kapatid. Kung passionate tayo, hallelujah, sa presensya ng Panginoon, yes, gagamitin natin ang salapi na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang saan patuloy nating gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! At ito pong tinatawag financial and material things. Hallelujah! Passionate tayo. Ito po ay napakahalaga po na mapansin po natin na dapat itong ating mga materials na to, gamitin po natin for the glory of God. Hindi tayo nag-hoard ng anumang mabuting bagay, kundi nagpapautang tayo sa mga tao. Okay, emotional wealth. Ito po ang isa po, temporal wealth. Meron po emotional wealth. Ano pa ang emotional wealth? Hindi tayo nagbibigay ng hindi tayo nagbibigay ng sakit sa puso ng iba. Yes, totoo po. We cannot please everybody. Pero pwede tayong humingi ng sorry kung tayo nakasakit. Kung tayo po ay meron nasaktang mga tao at meron mga taong hindi natuwa sa ating ginagawa. At alam naman natin na sila'y na-offend sa atin. Pwede tayong humingi ng sorry. Hindi po karuwagan ang humingi ng sorry. Patawad po. Lilipat na tayo sa panibagong taon. Ulitin ko, hindi karuwagan ang humingi ng patawad kung tayo'y nagkamali. Hallelujah! Okay, meron pong heavenly wealth, heaven's wealth, lend to the poor. No? Dalawang uri po ang taong pobre o mahirap. Meron pong mga taong mahirap sa material at financial. Okay, kung tayo po'y mayaman, tulungan natin sila. Kubalit, meron pong tinatawag poor in the spirit. Ano po ang gagawin natin doon sa mga taong poor in the spirit? Share the gospel. Hallelujah. Alam naman po natin ang ebanghelyo. Hallelujah. Sabi nga ni Pablo, oo, naging mahirap ako, pero marami akong pinayaman. Alam naman po natin ang tinutukoy ni Pablo. Naging mayaman sila dahil sa pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Share the gospel. Dapat magkaroon na, magsabi yan, maging secured sila. Hallelujah. Magtamo sila ng biyaya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Secured life. We are strangers. Okay. Two kinds of security. Physical security. Okay. Healthy body and long life like Moses. Praise the Lord. Napakahalaga po nito. Na tayo po ay makapag-secure ng malusog na pangangatawan katulad kay Moses. Hallelujah, yes. Ang iba po sa atin may mga sakit, ang iba ay may mga maintenance.
Pero mag-pray tayo kapagkat bahagi ng provision ng pagmamahal ng Diyos ang malusog na pangangatawan at maging ang mahabang buhay. Praise the Lord. If spiritual wealth, ano po itong security, everlasting life, buhay na walang hanggan. Isa po ito sa kayamanan, hallelujah, na talagang may enjoy natin, na security. Sabi nga ng Panginoon, okay, ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Praise the Lord, hallelujah. Kailangan po natin ng everlasting life. Ano po ang kinakailangan natin? A listening ears and a seeing eyes. Mang lahat po yan ay biyaya ng ating Panginoon. Ano pa? Meron pong tawag pong inward and outward satisfaction. Meron tayong satisfaction sa loob at maging sa labas natin. Hindi tayo nag-worry kung meron mga kahirapan na dumarating sa ating buhay. Satisfied tayo because we know, alam naman po natin, isang araw ang ating buhay ay lilipas at mawawala tayo sa mundong ito. Mga kapatid, napakahalaga na tinatahak natin ang mundong ito ng may pag-asa at kagalakan sa ating buhay. Napakahalaga po nito. Oh, hallelujah. So sa hapon pong ito, tayo po ay patuloy na maging passionate. Tayo po ay lilipas na. Ang 2022 ay lilipas na at tayo po ay lilipat sa panibagong taon, 2023. Hallelujah! Ilang oras na lang, mga kapatid. Hallelujah! Maitama. Kung tayong lilipat, sabi ko nga, kung may birthday ka at nag-birthday ka na hindi mo kasama ang Diyos, mga kapatid, baka additional year lang yan ng misery. Pero kung ikaw ay nagbe-birthday, nakasama mo ang presensya ng Diyos, magbe-birthday ka, may another year of blessing. Maging tayo rin mga pastor na nasa ministry. Kung hindi tayo namumuhay ng maayos, next year is another year of mystery o misery. Pero kung tayo po ay namumuhay ng maayos, mga kapatid, at alam naman po natin sa ating konsensya, alam naman po natin, tandaan po natin, we cannot hide from God and do not deceive our own selves. Huwag natin lukuhin ang ating sarili. Lilipat tayo sa panibagong taon. Sana tayo po ay taglay natin ang presensya ng Diyos. Lilipat tayo sa panibagong taon na kasama ang presensya ng Diyos. Ulitin po natin, whom you love the most? Self ba? Ministry ba? O presensya ng Panginoon? Mga kapatid, tanging tayo lamang ang makakasagot nito. Tayo mismo ang susi ng ating tagumpay. Kahit turuan tayo ng mga mahusay na tagapagturo, kung hindi tayo magiging passionate sa presensya ng Diyos, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, 2023 is another year of mystery and misery. But for if we follow and passionate enough for the presence of God, hallelujah, hallelujah, tayo po ay mag-i-enjoy sa 2023. Sabi po ng ating mentor, he declared that year 2023 is the year of kingdom manifestation. My friend, my pastors, and my co-workers in the ministry of God. Hallelujah! Let's be passionate. Passionate tayo sa presensya ng Diyos. At ako po'y naniniwala na tayo po ang ating 2023 ay maging productive. Hallelujah! At successful tayo sa 2023. Hallelujah! Saang mang area tayo ilagay ng Panginoon. Alam ko po, ang journey natin sa mundong ito ay hindi na magtatagal. Darating at darating ang araw na pinaghihintay natin, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga, dapat tayo po ay meron tayong, sabi ang inside, o kaya enjoy fellowship with the brethren. Dapat tayong mag-i-enjoy sa ating fellowship with the brethren. Hindi tayo suspicious. Hindi tayo nag-hoard. Hindi tayo nagtatanim ng galit. Hindi tayo nagtitipon ng kaaway sa ministry. Hindi tayo nag-iipon ng kaaway sa buhay na to. Kundi tayo po, hallelujah, ang desire po natin katulad ni Pablo. Sa mga Hudyo, naging ako katulad ng Hudyo. Sa mga Hintil, ay naging katulad ako ng Hintil para mawin sila para sa Panginoon.
Mga kapatid, ganun sana ang maging desire ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Habang tayo papalipat na sa panibagong taon, ako po'y umaasa na tayo po ay lalong magsusumikap. Hallelujah! At ano po itong tinatawag po, sabi niya, outward, share life and blessing in the marketplace. Katatapos lamang po natin ng ating mentoring, ng ating session. Hallelujah! Tinuro po sa atin ng ating mentor. A kingdom invasion in the marketplace. Mga kapatid, ito po ang dapat nating mapaghandaan. Pero gusto mong maging matagumpay sa marketplace, you need the very presence of God. Be passionate enough. Kaya ako po'y naniniwala. Hallelujah! Magtatagumpay ka, kapatid ko. Magtatagumpay ka if you are passionate enough for the very presence of God. Like Moses. Sinabi ng Panginoon kay Moses, oo, ipinangako sila sa kanila ang lupang pangako as their inheritance. Hallelujah! Oo, pinangako sa kanila. Pero kahit ipinangako sa kanila, hindi pa nila napoposes ang promised land. Kaya nga, passionate at sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami aalis. Kapagkat ito po ang nalaman ni Moses, nung siya po ay magpadala ng spies, according to the report of the spies. Ano po ang nalaman ni Moses? Andun yung mga higante, yung mga generation, mga pamilya ni anak, mga giants. Mga kapatid, hindi lamang po giants, kundi mga matatatag na bansa. Actually, isa po doon ang Jericho. Matagal ng position, meron talagang resistance na gagawin ang mga taong inhabitant ng Kanaan. Kaya nga si Moses sabi na, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami lilipat, hindi na kami alis sa lupang ito. Hallelujah! Kaya nga, nung dumating yung araw na yon, inassured ng Panginoon kay Moses, yes, I will go with you. Yun din po ang inassure sa atin ng Panginoon, I will be with you. But remember, sabi ni Jesus, remain in my love. Remain in my love. Be passionate for my presence. Be passionate for the Holy Spirit. Hallelujah. Binat sabi nga ni Jesus, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8, and be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Totoo po mga kapatid, kapagkat kung wala po ang banal na Espiritu, we can do nothing. Hallelujah. My friends and my co-pastors in the ministry and the alliance, I pray and I ask that the Lord God, hallelujah, bless this year 2023 for all of us. Oh, hallelujah. I ask from God your victory. I ask and I pray for your victory. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid na minamahal, mga kaalyansa, School of Church Builder, hallelujah. Isa lamang po ang ulitin kong babanggitin bago tayo magtapos ng ating panghuling araw ng School of Church Builder Daily Livestream for 2022. Be passionate enough for the presence of God. Hallelujah. Sabi ni Moses, show me now your glory. No, isang awitin, show me now your glory. Let me know your way. Let your very presence shine on my way. Hallelujah. Hallelujah. Listen to my heart's cry. Listen to my prayer. Show me now your glory. Oh God, I pray. Hallelujah. Yun po ang aking desire at dalangin para sa ating lahat. Lumipat tayo ng 2023 na isang matagumpay at nagsashine dahil sa kaluwalhatian ng Diyos na siyang patuloy na pinangako niya na sasamahan tayo hanggang sa wakas. Mga kapatid, muli po sa lahat ng mga kaalyansa ng School of Church Builder, Alliance sa 318 Alliance, lahat po ng kaalyansa, hallelujah, hallelujah, sa ating mentor, dalangin ko po ang ating tagumpay, ang tagumpay ay sumaating lahat at maging mabunga ang ating 2024.
o 2023. Hallelujah. Ako po umaasa na sa pamagitan ng paalalang ito, hallelujah, mga kapatid, tandaan po natin, presensya ng Diyos ang garantiya upang tayo'y lubusang magtagumpay sa ministeryo na pinagkatiwala niya sa atin. So I pray before I close. Father God in heaven, I thank you for this alliance, Lord God, this Call of Church Virgo. For almost 3 years, Lord God. Hallelujah, 2 years. Lord, hallelujah, na ikaw ay kumilos at nagbigay ng mga salita mo na siyang nagbigay sa amin ng liwanag, Panginoon. Salamat sa mga ECB Daily Livestream preachers and exhorters, Lord God, teachers, Father God. Sa pangunguna ng aming mentor, Pastor Wilbert, I pray, O Lord God, continue to bless His Call of Church Builder. Hallelujah, Jesus. And all the pastors, Luzon, Visayas, and Mindanao, even our alliance, Lord, outside Philippines, Father God, I pray, continue to move and continue to bless. Father, I ask your favor for all of us for year 2023. Ito po ang aking dalangin, Ama, at ako'y umaasa sa iyong dakilang biyaya, sa iyong dakilang tagumpay na sa amin sa susunod na taon. Purihin ka. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless. Alyansa is Call of Church Builder. Sa lahat po ng mga pastor, kaibigan, at kamanggagawa sa ubasa ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon at ang biyaya ay sumagana sa atin sa susunod na taon, 2023. God bless us all.